6 na bundle na ang nagawa. Ilan ba dapat natin gawin? Kahit ilan po. 6 na bundle. Eh, ang isang bundle. 30. So, magkano pa lang yan? Tubong Northern Samar si Lori Jean. Tulad ng iba, sinubok lang din daw niya ang kanyang swerte sa Luzon. Ako po, galing pa akong Katarman Northern Samar. Tapos po, namasukan po ako ng Katulong. Okay naman po ang kita. Nung una, akala ko po walang kalamity. Pero taon-taon po, kahit sa tagal ko na naninirahan dito, kabado po ako eh. Pag tumatas yung tubig. Maliit man ang kanilang kinikita, sa kangkong pa rin daw nakaangkla ang kanilang mga pangarap para sa kanyang 8 anak. Tinuruan po namin yung mga anak ko kasi sabi ko po, hindi tayo mayaman. Kailangan po matuto kayo sa buhay mahirap. Kaya ang sabi ko po sa kanila, mag-aral kayo mabuti. Para yung dinadanas namin, hindi nyo danasin. Kasi ang hirap yun, nakalublob. Lusong po kami, nakalublob po kami maghapon sa tubig. Kasi po, sir, kaya ko po sila pinag-aaral para nga yung dinanas namin, di nila danasin eh. Ang gawa ko po, sabi ko kay John Mark, Monday to Friday papasok ka. Pagdating ng Sabado hanggang Linggo, yun tutulong ka sa amin para may pambaong kayo. Yun po ang sabi ko sa kanila. Maging ang ilang kabataan dito, tumutulong din sa pag-aani. John Mark, tulungan mo ko. Sila. Mali ba itong ginawa ko? Ito, okay ba to? Hindi, yung totoo. Opo, pwede po. Yung totoo. Yung isa pong gato, agurin mo po yung ganyan. Isa na rito ang 13 anyos na si John Mark. Di nila alantana ang init ng araw para makatulong lang sa kanilang mga magulang. Maituturing na working student si John Mark. Dahil pagkatapos ng kanyang klase sa umaga, diretso na siya sa kangkungan para mamitas at tumulong sa kanyang magulang. Nag-aaral po ako para po pag nakatapos ako, mas malaki po yung maitutulong ko sa mga magulang ko. Ano ba yung balak mong kunin sa Pulis po. gusto mo maging pulis. Bakit? Para po yung mga masasamang tao dyan, mahuli ko. Hindi ka ba nahihirapan na pinagsasabay mo yung trabaho at saka yung eskwela? Hindi po. Kasi, Kasi po pag nakita ko pong masaya yung mga magulang ko, bawi na po yung pagod ko. ano ba yung nakakapagod doon sa pangunguha ng kangkong? Nakakapagod po doon yung maghapon ka po sa initan. Oo. Tapos po, ng kangkong po, mahirap po pitasin kasi po pagpatay. Oo. Pipili-pilian mo po. Pero, ginagawa mo pa rin. Opo. Eh, bakit mo pa rin ginagawa kahit mahirap? Para po makatulong po ka sa mga magulang ko. So, ang quota nila sa isang araw ay makabuo ng 70 bundles. That's around 2,100 pesos ang kikitain ninyo doon. Pero minsan, nire-reject nila yung mga bundles at minsan nasisiro sila kasi sasabihin ng buyer, ay, ang pangit ng pagkakatali mo, ang pangit ng itsura, may mga bulok na dahon, butas-butas. Tatapon na nila yon, tapos lahat ng pinaghirapan nila ng isang buong araw, pupunta lang sa wala. Nagre-reklamo po yung mga bumibili daw. Kaya ang gawa namin, wala tayong magagawa. Tulog na tayo ng wala. Eh, paano ate kapag kunyari ni-reject nila? Gagawa na lang po ako ng paraan ba? Tapon na lang nila. Tapon na yun, hindi na nila yun kukunin. Eh, di kakainin nyo na lang. Hindi, di naman yun makain mo. Napakarami po nun. So isipin ninyo, napaka-metikuloso nung pagbabundle na ginagawa nila para lang mabili ng mga tindero yung kanilang mga kangkong. At lahat ng ito gagawin nila for just, magkano? 30 pesos isang bundle. Tapos malas ka pa kapag ni-reject. Baka masiro ka pa. Kain!
Tanghali na kaya ang mga magkakangkong kanya-kanyang labas ng kanilang mga baong pananghalian. Pagkatapos ng mabilis na pananghalian, balik trabaho na agad sina Lori Jean. Naka-40 bundle po kami ngayon araw. 1-1 po pag kinuha na po ng biyahero. Marami man daw ang ani, hindi pa rin maiiwasang may reject sa kanilang mga pinitas. Lang yan, hindi na yan. Hindi na to. Kami po ay naka 40 bundle, pero mamaya pa po gabi babayaran. 1-2 po. Ibibili pagkain. Hanggang bukas po na pagkain, ngayon at bukas. Sakto naman po yung para sa pamilya. Opo, binabudget ko po yun. Kape, tapos bigas ng panggabi, bigas pang bukas umaga. Kasi ang bayad po sa amin ng bukas, gabi ulit. Kaya pinagkakasya po namin yun. Hindi man sigurado sa kahihinatnan ng kanilang matitirahan at ng kanilang kabuhayan, umaasa na lang si Lori Jean na matutupad nila ang pangarap ng kanilang mga anak. Sabi niya, Mama, ang pangarap ko po sa buhay, pulis. Magtatapos po ako, maalang-alang sa inyo. Mama, may nakita po akong bahay. Ang ganda noon. Sana balang araw yun makabili po ako ng ganun. May pangarap po siya na alisin kami dito. Kaya sabi ko, nak, huwag ka muna mangarap. Minsan sinasabi ko, huwag ka muna mangarap, baka hindi matupad eh. Sabi ko, basta magtapos kayo, hindi ko makukuha yun, inyo yun, sabi ko.